Ang kasong ito ay nangyari sa Bolam, North Sulawesi, Indonesia. Dahil lamang sa pagkahumaling sa marangyang pamumuhay, handa ang salarin na gumawa ng isang kasuklam-suklam na krimen na ikinagulat ng Indonesia. Si Tilda Azahra Mukwago, karaniwang tinatawag na Zara, ay isang 8 taong gulang na batang babaeng nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Tutuyan 3 Village, Bultim District, North Sulawesi, Indonesia. Medyo maganda ang buhay pamilya ni Zara. Bilang nag-iisang anak, busog siya sa masaganang pangangalaka at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang isang civil servant sa Bultim District habang ang kanyang ina ay isang may bahay na nakatutok sa pag-aalaga at pagpapaaral kay Zara. Noong panahong yun, si Zara ay nasa ikalawang baitang ng elementarya. Sa paaralan, si Zara ay isang matalino at natatanging estudyante, palaging nakakakuha ng mga matataas at magagandang marka. Pagkatapos ng mga oras ng klase sa tanghali, kadalasang nagpupunta si Zara upang mag-aaral ng Quran, hindi kalayuan sa bahay nila. Bukod pa rito, madalas na naglalaro si Zara sa bahay ng kanyang lola at mga kamag-anak sa malapit, kasama ang bahay ng kanyang tita Arnita Mamunto, karaniwang tinatawag na Aning. Noong panahon na yon, nakatira si Aning kasama ang kanyang asawa at batang anak mga 20 meters mula sa bahay ni Zara. Madalas bumisita si Zara sa bahay ni Aning para makipaglaro sa kanyang anak. Napakalapit ni Zara sa kanyang tiya. Tinatawag pa nga niyang mama si Aning dahil sa sobrang lapit nila. Mahirap ang buhay pananalapi ni Aning. Ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang motor refilling station habang siya ay nasa bahay lang at nag-aalaga sa kanilang maliit pang anak. Sa kabila ng mahihirap na kalagayan, si Aning ay nahuhumaling sa isang marangyang pamumuhay na hindi niya kaya. Ang pagkahumaling na ito ay dati nang nagdulot ng gulo sa mga kapitbahay nang mahuli siyang nagnanakaw ng mga damit sa sampayan dahil lang sa kagustuhan niyang magsuot ng magagandang damit na hindi niya mabili. Lumala ang sitwasyong ito noong December 2023. Noong panahong yon, ang mapag-imbot ng mga mata ni Aning ay hindi maalis ang tingin sa gintong alahas na palaging isinusuot ni Zara, mga kwintas, pulseras at singsing, lahat ng mamahaling regalo na ibinibigay ng mga magulang ni Zara sa kanilang pinakamamahal na anak. Ang mga kumikinang na piraso ng alahas ay parang apoy na nagpaliyab sa kasakiman at paninibugho na nagbabaga sa loob ni Aning, na siyang nag-udyok sa kanya sa isang desisyong magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Desperado para sa isang bagong mobile phone, bumuo si Aning ng isang malagim na plano upang nakawin ang mga piraso ng alahas. Malaki ang kanyang pagkakataong makuha ang mga ito dahil madalas pumunta sa bahay nila si Zara sa tanghali para makipaglaro sa kanyang anak, at karaniwang gabi na rin kung umuwi ang kanyang asawa mula sa trabaho. Sila lang ng kanyang anak ang nasa bahay, kaya naman makakakilos siya ng maayos nang walang makakapansin. Kaya ang oras na dumating si Zara upang maglaro ay ang perpektong pagkakataon upang maisagawa ang kanyang plano. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Aning na humanap ng paraan para kunin ang mga alahas nang hindi napapansin ni Zara. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga pagkakataong marikit kay Zara, hindi makakuha si Aning ng perpektong pagkakataon para gawin ang pagnanakaw ng hindi madidiskubre. Bumalot sa kanya ang takot na mahuli. Nauunawaan ni Aning na kapag nawala ang mga alahas sa eksaktong oras noong naglalaro si Zara sa bahay nila, tiyak na maghihinala sa kanya ang mga magulang ng bata. Lumipas sa mga araw at patuloy na nagmamasid si Aning at naghihintay ng magandang pagkakataon upang kunin ang gintong pintas at singsing ni Zara. Ngunit ang mga pagsisikap na ito ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng mga linggo ng pag-iimbot at pagnanais, hindi na napigilan ni Aning ang kanyang pananapik nang makita niya ang kumikinang ng mga alahas na suot ni Zara. Nagpasya siyang gumawa ng isang mas matapang at mas malupit na plano. Sa pagkakataong ito, hindi lamang para sa simpleng pagnanakaw. Balak na niyang tapusin si Zara para nakawin ang kanyang mga suot na alahas. Sa isip ni Aning, mas ligtas ang ganitong paraan. Hindi niya kailangang mag-alala na mahuli, na magsusumbong si Zara sa kanyang mga magulang at walang ebidensya na maaaring magbunyag ng kanyang krimen. Sa matibay na determinasyon, hindi nag-atubili si Aning na ihanda ang sandata para sa pagtapos kay Zara. Isang malaking kutsilyo.
Maingat pa niyang pinatalas ang talim upang matiyak na magiging maayos ang gagawin. Gayunpaman, hindi nagmadali si Aning na kumilos kaagad, ngunit patuloy na pinipino ang bawat maliit na detalye sa plano. Paghahanap ng mga paraan upang maisagawa ito ng ligtas at hindi mag-iiwan ng bakas. Sa loob niya napuno siya ng kumpiyansa na ang lahat ay magtatapos tulad ng inaasahan. Upang lumikha ng isang perpektong cover, isang gabi nang ang kanyang asawa ay kababalik lamang mula sa trabaho, si Aning ay matalinong gumawa ng isang kwento na humingi siya ng pera sa kanyang ama at malapit na matanggap ang pera para makabili ng bagong cellphone. Ito ang kanyang sinadyang setup para matapos makumpleto ang plano at mayroon na siyang malaking halaga ng pera, hindi na magtatanong ang kanyang asawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinahagi ng kanyang asawa na gusto rin itong bumili ng bagong speaker, ngunit walang sapat na pera. Nang marinig ito, mas na-excite pa si Aning para sa kanyang malupit na plano. Ngayon matutulungan na rin ni Aning ang kanyang asawa na matupad ang hiling nito habang nananatiling ganap na walang kamalay-malay sa tunay na intensyon sa likod ng matatamis na salita ni Aning. Sa sandaling umalis ang kanyang asawa para sa trabaho, nagsimulang mag-focus si Aning sa kanyang malagim na plano. Hinanap niya si Zara kung saan-saan. Gayunpaman sa buong araw, hindi niya nakita ang bata kahit saan, dahilan upang ang plano ay ipagpaliban hanggang sa sumunod na araw. Pagkatapos, dumating ang pagkakataon noong Huwebes, January 18, bandang alas 11 ng umaga. Nalaman ni Aning na si Zara at ang ina nito ay nasa bahay ng lola, hindi kalayuan sa bahay ni Aning. Hindi pinalampas ang pagkakataon, agad na pumunta doon si Aning, tahimik na pinagmamasdan ng sitwasyon. Isang paborableng sandali ang lumitaw nang maiwang mag-isa si Zara na naglalaro sa loob ng bahay ng kanyang lola. Lumapit si Aning at malambing niyang niyaya ang bata na sumama sa kanya. Si Zara sa kanyang pagmamahal sa kanyang tiya ay walang anumang hinala. Masayang tumango at sumama kaagad. May inosenteng ngiti, hinawakan ni Zara ang kamay ni Aning. Hindi alam na naglalakad na pala siya sa isang nakamamatay na bitag habang inaakay siya ng kanyang tiya papunta sa tahanan nito. Pagdating nila, sinabihan ni Aning si Zara na maghintay na muna sa bahay. Habang si Aning na noon ay handa ng kumilos, ay kinuha ang kanyang musmos na anak upang maiwan sa isa pang tiya na nakatira din sa lugar. Pagkatapos noon, umuwi kaagad si Aning at kinuha ang inihandang kutsilyo. Saka niyaya si Zara na pumunta sa garden para mamitas ng mga gulay. Agad namang pumayag si Zara na walang hinala. Ang dalawa ay palihim na lumabas ng bahay sa likod. Iniiwasan ang mga mausisang mga mata ng kapitbahay. Dinala ni Aning si Zara sa pinakasulok na bahagi ng taniman ng niyog ng Taganayon, malayo sa mga kabahayan. Matapos maglakad ng medyo malayo, nagsimulang mapagod si Zara at nagreklamo ng pananakit sa kanyang paa. Nang makita ito, pinuhat siya ni Aning. Ipinapakita ang kanyang peking pag-aalala na itinatago ang kanyang intensyon na makahanap ng perpektong lokasyon para sa kanyang krimen. Sa huli, nakahanap si Aning ng isang ganap na liblib na lugar sa tabi ng natuyong kanal ng niyugan. Walang tao, walang makakarinig o makakakita sa kanila. Marahan niyang ibinaba si Zara. Sa isang iglap, nawala ang maamong mukha ni Aning at napalitan ng hindi maisip na kalupitan. Bigla nang tinulak ng malakas si Zara dahilan para masubsob ito sa lupa. Bago pa maintindihan ni Zara kung ano ang nangyayari, inupuan na siya sa likod ni Aning, dahilan para wala na siyang magawa. Si Zara sa sobrang gulat ay sinubukang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit mabilis na tinakpan ni Aning ang kanyang bibig. Sa isang napagpasyahan at malupit na galaw, inilabas niya ang kutsilyo at dahan-dahang nilaslas ang liig ni Zara hanggang sa tuluyan na itong maputol. May bahid ng dugo ang mga kamay, nagmamadaling hinubad ni Aning ang gintong alahas, kwintas, bracelet at singsing mula sa katawan ni Zara. Ang matakaw niyang mga mata ay nakatuon lamang sa mga bagay na kumikinang, ganap na walang malasakit sa katawan ng isang inosenteng bata. Walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang ulot pugot ng katawan ni Zara sa tuyong kanal tulad ng pagtatapon ng walang kwentang bagay. Matapos makuha ang kanyang gusto, itinapon ni Aning ang kutsilyong ginamit sa malapit at umalis.
Iniwan ang wala ng buhay na katawan ni Zara na mag-isa. Nagmamadali siyang umuwi, palihim at maingat na gumagalaw upang maiwasang makasalubong ang sino man sa daan, lalo na at basang-basa ng dugo ang kanyang damit. Pagdating sa bahay, naligo agad si Aning, maingat na hinuhugasan ang lahat anang mansya ng dugo sa kanyang katawan at inilagay ang kanyang mga damit na may mansya ng dugo sa washing machine. Saka nagdasal si Aning para bang gustong linisin ang kanyang kaluluwa pagkatapos ng kasuklam-suklam na krimen. Nanalangin pa nga siya na sana ay hindi matuklasan ang kanyang mga ginawa. Nang matapos magdasal, pumunta si Aning para sunduin ang kanyang anak sa bahay ng kanyang tiya. Patuloy na nagpapanatili ng isang normal na hitsura na parang walang nangyari. Hindi nag-aksaya ng oras, mabilis siyang tumawag ng pampasahirong motorsiklo at pumunta sa isang tindahan ng ginto sa Tutuyan 2 Village, hindi kalayuan sa bahay nila, para ibenta ang mga alahas na kanyang ninakaw. Sa tindahan ng ginto, ibinenta ni Aning ang mga alahas na may bahid pa ng dugo ng walang sertipiko sa halagang 3 milyon rupya at 70 milyon rupya, humigit kumulang 10,800 pesos sa kasalukuyan. Sa pera mula sa kanyang krimen, hindi siya nagdalawang isip na bumili kaagad ng 0.5 grams na piraso ng ginto na nagkakahalaga ng 478,000 rupya, humigit kumulang 1,700 pesos sa kasalukuyan. Ang matagal na niyang hinahangad, sa wakas ay nagkatotoo na nang bumili siya ng isang Infinix na smartphone sa halagang 1.1 milyon rupya, humigit kumulang 4,000 pesos sa kasalukuyan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pamimili gamit ang pera mula sa pagbebenta ng alahas sa lokal na supermarket. Bumili siya ng mga lampin, gatas para sa kanyang anak, mga diboteng inumin at tsokolate, at mga pang-araw-araw na bagay na parang walang kakaibang nangyari. Matapos matugunan ang kanyang pananabik sa pamimili, umuwi si Aning na mayroon pa ring ilang libong pera na naiwan sa kanyang bulsa. Sa bahay, mahusay niyang pinanatili ang isang normal na hitsura. Kinukontrol ang bawat kilos at ekspresyon, paglikha ng pinakakalmadong maskara upang walang makapaghinala sa kanya. Samantala, sa hapon pa ng araw na yon, nagsimulang mag-alala ang ina ni Zara at hinanap ang anak kung saan-saan. Dahil dapat pumunta si Zara upang mag-aral ng Quran mga 2:00 ng hapon, ngunit magkagabi na ay hindi pa umuuwi ang anak, na hindi karaniwan dahil hindi pa ito kailanman nagawa ni Zara. Sinimulan ng mga magulang ni Zara na hanapin ang kanilang anak sa mga tahanan ng mga kamag-anak sa lugar. Alam nilang si Zara ay huling nakitang naglalaro sa bahay ng kanyang lola noong tanghali, ngunit pagkatapos ay tila nawala na lang ito ng walang bakas. Lumaganap ang takot at hindi nagtagal, hindi lamang ang pamilya kundi maging ang mga taga-nayon ay nakiisa sa paghahanap. Nililibot ang bawat sulok ng nayon sa pag-aasang siya ay mahanap. Ang mga tawag sa pangalan ni Zara ang umalingaw-ngaw sa lahat ng dako, pero katahimikan lang ang naging sagot. Isang katahimikan na lalong bumibigat sa bawat sandali na lumilipas. Sa bahay, ilang daang talampakan lamang mula sa pinangyarihan ng krimen, nakaupo si Aning sa anino ng kanyang krimen. Ang mga tawag sa pangalan ni Zara mula sa mga naghahanap ay umabot sa kanyang mga tenga na pumukaw ng takot sa kanyang puso. Gayunpaman, sa harapan ng kanyang asawa, sinubukan ni Aning na manatiling kalmado. Kinukontrol ang bawat ekspresyon upang maiwasan ang hinala. Nang sumapit ang gabi at wala pa ring impormasyon tungkol kay Zara, ang pag-aalala ng pamilya ay nauwi sa mas mapagpasyang aksyon. Sinimulan nilang ibahagi ang mga larawan ni Zara sa mga platform ng social media kasama ang isang agarang paghingi ng tulong. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na sa Facebook ang impormasyon tungkol sa misteryosong pagkawala ni Zara. Sa daang-daang pagbabahagi mula sa mga estranghero na may mabuting layunin, lahat ay umaasa na maiuwi si Zara ng ligtas sa kanyang pamilya. Sa desperasyon at hindi alam kung ano pa ang gagawin, direktang nakipag-ugnayan sa isang opisyal ang ama ni Zara na nagkataong malapit na kaibigan ng pinuno ng distrito o kung tawagin sa kanila ay bupati. Ang balita tungkol sa pagkawala ng isang inosenteng bata ay mabilis na nakarating sa pandinig ng pinakamapangyarihang tao sa lugar na siyang nagmarka ng punto ng pagbabago sa paghahanap
at simulang ibunyag ang mga clues na humahantong sa madilim na katotohanan. Walang pag-aalinlangan nang marinig ang masamang balita, agad na binisita ng bupati ang pamilya ni Zara ng gabing yon. Sa maigting na kapaligiran, nagtanong ang bupati kung sino ang huling taong nakakita kay Zara. Mula sa karamihan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Kinumpirma ng isang taga-nayon na nakita nito si Zara na sumama sa kanyang tiyahin na si Aning bandang tanghali. Ang impormasyong ito ay agad na nakakuha ng atensyon ng bupati. Tiningnan ng bupati ang silid. Hinahanap si Aning sa karamihan ngunit hindi siya nakita. Biglang naging kapansin-pansin ang kawalan na ito. Alam kasi ng lahat na sobrang lapit niya sa batang si Zara, pero hindi siya sumali sa paghahanap. Bagamat walang nag-alinlangan tungkol dito, nag-iwan naman ito ng malabong tanong sa isipan ng bupati. Dahil ayaw magmadali sa mga konklusyon, sinabihan na lamang ng bupati ang isang taga-nayon na pumunta sa bahay ni Aning para anyayahan itong makipag-usap sa kanya. Sa kadahilan ng gusto niyang magtanong ng diretsyo tungkol sa mga nalalaman niya sa mga aktibidad ni Zara noong araw na yon. Makalipas ang 20 minutong paghihintay, dumating na rin si Aning at doon gumawa ng kwento si Aning na nagbigay ng mahabang maling patotoo. Esensyal na nagsasabi na si Zara ay talagang pumunta sa kanyang bahay nung tanghalian. Ngunit pagkatapos ay sinundo ito ng mga kaibigan upang maglaro at iyon ang huling beses na nakita niya si Zara. Nang ipaliwanag ni Aning ang lahat sa bupati, tila walang kakaiba. Naging normal ang lahat. Ngunit ang totoo, maiging pinagmasdan ng bupati ang lahat ng kanyang mga kilos at doon may naramdamang abnormal ang bupati kay Aning. Una, naamoy nito ang malansang amoy mula sa katawan ni Aning na siyang dahilan upang dumistansya siya sa upuan dahil hindi niya matiis ang amoy na ito. Pangalawa, naramdaman din ng bupati na kinakabahan si Aning habang nagpapaliwanag. Kung kausap, minsan ay napapahawak ng mahigpit sa Aning sa kanyang palda at minsan pinipisil ang kanyang mga daliri na tila nagpapahiwatig ng di mapalagay at pagkabahala ng kanyang nararamdaman. Ang body language ni Aning ay nagpahayag ng maraming bagay sa bupati. Nakaupo lang si Aning, hindi nangahas na sumandal sa sofa, isang tanda ng isang taong nasa estado ng mataas na pagka-alerto. Naninigas ang kanyang mga balikat. Paminsan-minsan ay pinipisil ng mahigpit ang kanyang kamay at malikot ang kanyang mga mata na para bang naghahanap ng matatakasan. Lahat ay sumasalamin sa damdamin ng pagkakasala at takot. Ang pinakakakaiba ay ang sobrang reaksyon ni Aning sa isang sitwasyon na nangangailangan lamang ng simpleng impormasyon. Walang nag-aakusa o nananakot sa kanya, kaya bakit siya umaasal na parang ini-interrogate? Bakit sa bawat tanong sa kanya ay hindi siya mapalagay? Sa kabila ng malinaw na kahina-hinalang palatandaan, nanatiling tahimik ang bupati tungkol sa kanyang mga hinala. Nauunawaan niya na hindi dapat akusahan ng isang tao nang walang ebidensya at ang pagtukoy sa salarin ay responsibilidad ng pulisya. Gayunpaman, ang kakaibang pag-uugali ni Aning ay itinataknan niya sa kanyang isipan. Ang mga unang clues ng krimen ay unti-unting nabubunyag. Kinaumagahan nang hindi pa rin nagpapakita si Zara, kailangang opisyal nang iulat ng pamilya sa pulisya ang pagkawala ng kanilang anak. Mabilis na nasangkot ang puwersa ng kapulisan na nakikipagtulungan sa mga taga-nayon at sa pamilya. Nagsasagawa ng paghahanap sa buong Tutuyan Village. Kapansin-pansin na si Aning, ang tunay na salarin ay lumahok din sa pangkat ng paghahanap tulad ng isang perpektong aksyon upang pagtakpan ng kanyang krimen. Bandang 8:00 ng gabi natapos ang paghahanap na may nakakatakot na resulta. Natagpuan ang bangkay ni Zara sa isang natuyong kanal sa lugar ng niyukan. Gulat at iyakan ang umalingaw-ngaw kung saan-saan nang makita ng mga tao ang karumal-dumal na eksena. Nakahiwalay ang ulo ni Zara sa kanyang katawan. Pagkaraan, agad na dinala ang mga labi ni Zara sa Tutuyan Health Center. Nang gabing yon, ang health center ay napuno ng mga taong nagkukumpulan at ang pagtuklas na ito ay dumurog sa mga magulang ni Zara na hindi makapaniwala sa nangyari sa kanilang munting anak, lalo na natagpuan sa ganoong kondisyon. Samantala, naandun din si Aning na saksihan ang pag-iyak ng ina ni Zara, kaya tinakpan din ni Aning ng veil ang kanyang mukha para kunwari umiiyak. Umakto din siyang nagpanik sa nangyari kay Zara
para walang maghihinala sa kanya. Pero totoo din naman talaga ang kanyang nararamdamang pagpapanik at pag-aalala dahil lahat ay nagsimulang magtaka kung sino ang may kagagawan nito. Sino ang malupit na gumawa ng lahat ng yun sa isang batang tulad ni Zara? Sa kabilang banda ng gabi ring yun, sinimulan din ng mga pulis ang pag-iimbestiga sa katawan. Sinuri ito para malaman kung ano talaga ang nangyari kay Zara. Pagkatapos ng pagsusuri, lumabas na lahat ng alahas ni Zara noong mga oras na yon tulad ng kwintas, pulseras at gintong singsing ay wala na. Sa makatuwid sa simula, hinala ng mga pulis na si Zara ay maaaring biktima ng isang pagnanakaw. Kaagad nagsagawa ng pagsusuri ang pulisya sa lahat ng tindahan ng ginto sa lugar para imbestigahan kung may nagbenta ba ng alahas tulad ng kwintas, pulseras, singsing at ginto na walang sertipiko. Dahil kakaunti lamang ang mga tindahan ng ginto sa lugar, hindi nagtagal ay nakahanap ang pulisya ng mga clues mula sa testimonya sa isang tindahan ng ginto na pinangalan ng Lugum Jaya sa Tutuyan 2 Village. Ayon sa testimonya ng may-ari ng tindahan ng ginto, noong nakaraang araw sa katunayan, isang blonde na babae na may dalang sanggol ang nagbenta ng mga alahas na walang sertipiko. Matapos mailabas ang naturang mga alahas, napag-alaman na ito nga ang mga alahas ni Zara. At buti na lang sa gold shop na ito, mayroon din silang CCTV camera. Kaya agad na sinuri ng pulisya ang kuha ng CCTV. At sa katunayan, malinaw na ipinakita nito si Aning bilang ang taong nagbenta ng mga piraso ng alahas. Sa kasamaang palad, hindi isinapubliko ang kuha ng CCTV. Pero dahil dito, may matibay ng ebidensya ang mga pulis na ang tunay na salarin ay walang iba kundi si Aning, ang tita na malapit kay Zara. Kinaumagahan, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Aning at siya ay inaresto. Sa una, nakakulong din ang kanyang asawa para tingnan kung sangkot ba siya sa kaso nito. Sa totoo lang, sa himpilan ng pulisya, matapos maipaliwanag ng mga pulis ang lahat, talagang nabigla ang asawa ni Aning matapos malaman na ang sarili niyang asawa ang may kagagawan ng kasong ito. Dahil sa totoo lang, wala talagang alam ang kanyang asawa. Maging ito man ay nalulungkot din tungkol sa nangyari kay Zara. Nang mabunyag ang katotohanan, ang buong komunidad ay nalugmok sa matinding pagkabigla. Walang sino man mula sa asawa ni Aning hanggang sa mga taga-nayon at lalo na sa mga magulang ni Zara ang makapaniwala na si Aning talaga ang salarin, ang babaeng pinagkatiwalaan nila ng buong buo. Lalong naging mapait ang pagtataksil na ito nang maalala nila ang malapit na relasyon ni Aning kay Zara. Ang pinaka nakakatakot para sa mga taga-nayon ay ang lantarang panlilinlang. Si Aning ay hindi lamang aktibong lumahok sa paghahanap kay Zara, ngunit umiyak din ito na nagpapahayag ng kalungkutan nang matagpuan ang katawan nito. Ito ang perpektong aksyon ng isang indibidwal na nawalan na ng pagkatao. Samantala nang tanungin, talagang walang pagpipilian si Aning maliban sa aminin ng lahat dahil ang ebidensya mula sa surveillance camera ay higit pa sa sapat upang patahimikin ang kanyang mga kasinungalingan sa buong panahong ito. Inamin niya na malupit niyang ginawa ang lahat ng ito kay Zara dahil gusto niyang nakawin ang mga alahas na suot nito para matupad ang kagustuhan niyang makabili ng bagong cellphone. Ang pag-amin na ito ay tunay na ikinagalit ng lahat dahil para lamang sa isang bagong cellphone, malupit niyang tinapos ang isang bata. Ngayon umaasa ang lahat na ang hukom ay magbibigay ng angkop na sentensya para sa kanyang krimen dahil malinaw na ang lahat ng kanyang mga aksyon ay binalak at isinagawa ng kusa. Dahil sa nasa proseso pa ng paglilitis ang kaso, hinihintay ng lahat kung anong parusa ang haharapin ng malupit na si Aning. Shoutout po kina Shinonaga Evelyn, kay Libertad Cheruel from Philippines sa Bacolod City, Negros Occidental, kay Rose Maribiectan, kay Pipito Niles from Salay, Misamis Oriental, kay Pitike Rose Samar, kay Maria Fomoto, at kay Bilog Maldita. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Sa muli, mag-iingat po tayong lahat. Paalam!